Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. Komentaryo lang po natin itong mga nanunungkulan sa gobyernong ito, mga kababayan. Na walang ibang ginawa kung hindi ubusin ang pera ng bayan. Mga hayok sa kwarta ng bayan, mga kababayan. Imbis na pagsalbihan ang mga mamamayang Pilipino, ang ginagawa nitong mga nanunungkulan sa gobyerno, lalong-lalo na yung mga congressman, walang ibang pinag-uusapan sa Kongreso kung paano nila makapirahan ang DPWH, mga kababayan. Ayon mismo kay Labeste yan, mga kababayan. Di umano. Kay Congressman Labeste. Siya po ang nagsabi noon na usap-usapan doon kung paano nila ubusin ang pera ng bayan sa DPWH, mga kababayan. Yun ang pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan yung mga kontraktor na nandoon sa paligid nila na walang ibang ginawa kung hindi pinagpipestahan ang pera ng bayan, mga kababayan. Yung taong kumukontra sa gobyerno na si Kiko Barsaga, sinuspindi pa. Paano na kaya yung ordinaryong tao? Yung isang incumbent congressman na nanungkulan sa gobyernong ito, ngayon, sinuspindi nila dahil ang dami daw post sa social media na hindi nakakatuwa. Nawawala na daw ng respeto. Talagang maya kayo dyan. Kasi nga hindi nyo iniimbestigahan yung kapwa nyo congressman na kontraktor dyan. Di ba po, mga kababayan? Ano ang iniisip nyo? Sila nagbibigay, nagdidesisyon kung saan dadalhin yung pera nila. Di ba, mga kababayan? Tapos naiya kayo sa post ni Kiko Barsaga. Pero yung mga congressman na nakapaligid sa inyo, hindi kayo nahiya na inaakusahan na kayong house of na mga buhaya? Bahay kayo ng mga buhaya? Hindi kayo nahiya dyan? Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Pakinggan lang po na natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Yan po yung favorite song niya po yan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 Marcos bangag. Yan ang favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Komentaryo lang natin itong report ng TV5 regarding po sa pagsori di umano ni PBM, mga kababayan. Bongbong Marcos dahil raw sa dumaraming Pilipinong nagdurusa sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Pero git ni PBBM, kailangan daw talaga natin itong pagdaanan bago tuluyang maalis ang korupsyon na ani ay kanser sa ating lipunan. Narito ang Express Report ni Maricel Halili. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos, mahirap ang pinagdaraanan ng bansa ngayon, pero hindi raw pwedeng hayaan na lang ang talamak na korupsyon na mistulang cancer ng lipunan. And when you have to excise a cancer out of such a complicated system, you need to do some very major surgery. And to do that, and when you do that, you will bleed. And that is what we had to go through. We had to go through that. Sa fellowship sa Malacanang kagabi, sinabi ng Pangulo na nakakalungkot na ang taong bayan ang nahihirapan dahil sa mga nangyayari ngayon. And I'm sorry that the people suffered because of it, but it had to be done. Otherwise, we would do things the same way that we have always done, that the things that we have discovered that have been being done for the last 3 decades will just continue. Pagtitiyak ng Pangulo, malinaw sa administrasyon kung ano ang kailangan nilang gawin. So it's not as if we are lost and we do not know what we are going to do. We know what we are going to do. We know what we are doing. And we will continue this campaign against corruption. We will continue our campaign on this abuse and this entitlement that has shocked everyone, myself included. Pero isa raw sa pinakamabigat na hamon sa panahong ito na mainit ang usapin sa korupsyon ay ang mabilis na pagkalat ng fake news.
Maging ang lehitimong pahayag daw kasi ng media, pilit sinasapawan ng mga ito. Fake news has taken too much of the space. In the beginning, we thought it was funny, it was entertaining, but now it's become damaging. And that is something that we have to be concerned about. Sa Yan ang nakakalungkot eh. Tuloy lang po na natin mga kabila nito, tiwala raw ang Pangulo na matatapos din ang usapin sa korupsyon. But we're Filipinos. We may be bleeding now, but we will also heal very, very quickly. Yan ang report niya mga kababayan sa ating bayan. Ngayon, ang sabi niya, cancer daw ang korupsyon. Ha? Cancer? Baka kayo ang cancer, Mr. President. Hindi kaya? Nagbabalita mula sa Mr. President, baka kayo ang cancer, mga kababayan. Kasi nga po, kayo po yung inaakusan eh. Di ba, mga kababayan? Buong pamilya ninyo nasasangkot na sa korupsyon, mga kababayan. Hindi ba ang pamilya nyo ang cancer dito, Mr. President? Di ba po? Paano nasasabi natin? Ang daming aligasyon sa inyo ni Saldico, ni isa wala kayong sinasagot. Insertion sa budget na 100 billion. SOP na 56 billion. Anak mo, nag-insert ng 50 billion, mga kababayan. Asawa mo, sangkot sa smuggling at ang kapatid na si Martin Araneta. Lisa Marcos, Sandro, insertion sa hari ng insertion ng anak mo sa Kongreso. Kasama ng pinsan mo na si Martin Romualdez. Hindi kaya kayo ang salot sa lipunang ito, Mr. President? Kayo ang cancer dito sa bayang Pilipinas. Pero pilit nyo lang itinatanggi. At nag-create pa kayo ng ICC na para sa proteksyon ninyo. Ngayon, nag-resign na si yung dating DPWH Secretary na isang dilawan din. Hindi na siguro matiis na pagtakpan ka ang kalukuhan ninyo dyan, Mr. President. Ano kaya ang sasabihin na Madam Claire Castro dyan? Kung sa fake news naman, hindi kaya yung reyna ng fake news, hindi yung tagapagsalita nyo sa Malacanang? Si Miss Claire Castro. Nabubulol po ako, mga kababayan. Tensya na. Diba? Itong pamilyang ito, ang cancer sa bayan natin. Kaya nga sila pilit na pinapaalis dyan sa pwesto nila. Kasi lugmok na po ang kaban ng bayan natin. Hindi na natin kailangan magsalita pa. Gutom na po ang taong bayan, mga kababayan. Pupunta ka ng Cebu, ng Lindol, bibintahan ng bigas ang taong bayan na 20 pesos. Hindi mo lang ba kayang ibigay sa tao na biktima ng mga sakuna, Mr. President? Kaysa bibintahan mo pa? Ganun ka ba talaga? Dahil ba ang asawa mo ang nagpapatakbo ng illegal importation, mga kababayan? Ayon di umano kay Saldico yan, mga kababayan. Di ba po? At ang kapatid niya na si Martin Araneta ang nagpapatakbo naman sa sibuyas. Hindi kaya, Mr. President, kayo yung cancer dito sa bayang ito? O pilit lang ninyong itinatanggi, Mr. President? Pakisagot naman po, kasi kayo po lahat ang inaakusahan dito eh. Mr. President, buong pamilya nyo, ayon pa mismo sa kapatid mo, lulong na ang buong pamilya mo sa droga. Di umano, ayon kay Amy Marcos, mga kapatid. Sabi po ng kapatid nyo yan, Mr. President, nakakatuwa, tapos sasabihin mo, naaawa ka ngayon sa taong bayan?
Kung talagang naawa ka sa taong bayan, Mr. President, lumayas ka na dyan. Hayaan mo yung iba, si BP Sara ang mamuno dyan. At para malaman namin ang buong katotohanan sa nangyayari sa budget ng bayan. Pag hindi ka umalis dyan, Mr. President, hindi po talaga malalaman yan, Mr. President. Kasi pilit nyo pong pinagtatakpan eh. Ang dami nyo pong aso. Puro kayo may aso doon sa Senado. Puro aso nyo yung nasa Kongreso. Ha? Aso nyo pa sa tagapagsalita ninyo na pilit dinatakpan at pilit idinadivert sa mga Duterte. Yan po ang buong katotohanan, Mr. President. Huwag na ho kayong pabintang pa ng ibang tao dyan na kung matatapos ang corruption dito sa bayang ito, kung magsilayas na kayo dyan sa palasyo. Yan po ang maganda ninyong gawin, Mr. President. Magsilayas na kayo dyan sa palasyo para naman makaginhawa ang mga buhay namin, Mr. President. Yan po ang pinakamaganda mong gawin, Mr. President. Kasi nga po, saan ka makakita na ang inuuna ninyo ay ang bulsa ninyo sa halip na tulungan ninyo ang taong bayan? Ganong kakahinang nila lang, Mr. President. Bakit? Saka ka lang kumikilos nung bagyo, saka ka lang kumilos nung 6 na araw bago ka pumunta ng Masbate. Tapos, bago ka pumunta hindi mo pa alam, nagkaroon ng lindol sa Cebu. Mr. President, wala kang alam sa nangyayari sa paligid ng bayan mo. Saan ka ba naglalagi, Mr. President? Sa kwarto ba? Ha? Ang malas talaga ng Pilipinas na ikaw pa naging presidente namin, Mr. President. Di ba po, mga kababayan? Nakakalungkot pong isipin na mayroon daw tayong cancer. Hindi kaya ang buong pamilya nyo ang cancer dito sa bayan natin, Mr. President? Yan ho ang nakakalungkot eh. Kayo po ang dahilan kung bakit nila lumalagpak ang ekonomiya ng bayan. Wala na kayong investor eh. Wala kayong proyekto na pinapagawa, pero ubos ang pera ng bayan. Iiwanan mo kami ng trilyon-trilyong utang, Mr. President. Parang gusto mo pang lagpasan ang breaking the record na ginawa ng iyong ama. Diba? Mr. President, maawa ka na po sa taong bayan. Magsilayas na po kayo dyan. Para malaman po natin ang totoong buong katotohanan dyan sa nangyayari sa budget simula noong 2023, 24, 25. Kasi hanggat kayo po ang nandyan, hindi po namin malalaman ang buong katotohanan. Bakit? Pinipilit nyo pong pagtakpan, Mr. President. Tinatakpan nyo po ang buong katotohanan eh. Sana po, Mr. President, para tuluyan ng lumuwag ang aming mga kalooban at matigil na yung mga rally dyan sa kalsada, magsilayas na po kayo dyan, Mr. President. Yan po ang pinakamaganda ninyong gawin ng inyong buong pamilya. Kasi lahat kayo, angkan, di umano, na mga magnanakaw ayon kay Saldico, mga Mr. President. Parang awa mo na nga ni. Lumayas na kayo dyan, Mr. President, para naman sa taong bayan, kung talagang naaawa ka sa taong bayan nga ni. Diba, Mr. President? Baka naman, makapag-isip ka. O baka, ano ka pa dyan? Lutang na lutang pa, Mr. President. Kung talagang naaawa ka sa taong bayan, lumayas ka na dyan. Para yung cancer sa taong bayan, kayo po yun, buong pamilya ninyo, Mr. President. Kayo ang umuubos ng pera ng bayan, Mr. President. Wala naman kayong proyektong may pakita sa amin. Yung proyekto na ipinakita mo sa Davao, hindi mo proyekto yun. Proyekto po ni Mr. Duterte. Pangulong Duterte. Kanya po yung proyekto, itinuloy nyo na lang. Pero ang dami nyo proyekto na hindi nyo tinuloy. Na proyekto ni Pangulong Duterte. Ang tinuloy nyo lang yung subway. Yan ang katotohanan, Mr. President. Diba po?
ang pinakamagandang mong gawin para bago mahuli ang lahat, lumayas na kayo dyan sa palasyo. Okay, mga kababayan? Hanggang dito na lang po muna ako. Lambing naman po ng subscribe my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.